identify o kilala na pro-Duterte senador na magiging senator judges, maging maingat din po kayo. Dahil ang taong bayan ay magbabantay sa inyo. Alam niyo kung bakit ko nababanggit na yan? Kasi ngayon pa lang, kahit sinabi na ni Senate President Tito Sotto na maglalagay siya ng impeachment trial spokesperson ang Senado para centralize lang yung reaksyon at hindi magulo ang mga balita. Pero ngayon pa lang po, lalo na yung mga senador na identify na nasa minority ay iba na ang sinasabi. Halatang halata mong hindi sila nakatingin sa ebidensya. Mayroon ng senador dyan, sabi ni Jingo Estrada, ayaw ko talaga ng impeachment. Sabi ni Robin Padilla, ayaw ko rin ng impeachment. O nakita niyo? Ay ang impeachment ay nasa sinasabi ng saligang batas. Tapos yung mga senador judge, ayaw ng impeachment. O sino ngayon ang hindi sumusunod sa batas? Kung ayaw niyo ng impeachment, bakit pa kayo nagsenador? Ay talagang trabaho ng senador maging senador judge, talakayan ng impeachment kapag dumating sa inyo ang article of impeachment laban sa sino man na mga impeachable official dahil yan ay proseso na sinasabi ng saligang batas. Tapos ang sasabihin nyo, ayaw nyo ng impeachment? Anong klaseng katwiran yun? Ang mga senador na ayaw ng impeachment, ibig sabihin lang yan, ibabasura nila ang impeachment. Pro-Sara Duterte ang dating yan. Hindi sila titingin, magiging bulag at bingi sila sa aking observation at opinion sa ebidensya. Di ba? Lantad po nagsasalita si Jinggoy at saka si Robin. Ayaw daw talaga nila ng impeachment. So, wala na kayong aasahan yan. Kung katotohanan ng ating hinahanap, mga Duterte supporters or taong bayan, lahat tayo katotohanan ng hinahanap, wala tayong aasahan sa ganyang klaseng senador. Kasi ang dapat ang sinasabi ng mga senador kung hindi makatiis na magsalita na dapat sana'y nananahimik muna, dapat na sabihin natin, hintayin natin ang trial. Tingnan natin ang proseso. Tingnan natin ang ebidensya. Kung may ebidensya o wala, malalaman natin. Ayun, ganun dapat ang tanong para safe. Pero yung wala pa sa kanila yung kaso, wala pa silang nakita, nahawakan na kahit anong, tapos nang sasabihin, ayaw ko ng impeachment. Yun ay tahasang paglabag sa kanilang sinumpaang tungkulin sa ilalim ng saligang batas. Dahil ang lahat ng nasa gobyerno, oposisyon o administration, ang kailang sinumpaan ay sumunod sa alituntunin lahat ng inuutos at nilalaman ng saligang batas kasama ang impeachment process, kasama ang kanilang pagiging senator judge na dapat mag-trial at tumingin sa proseso at ebidensya, mag-decide ng guilty o not guilty, trial and decide ang trabaho ng senador. Tapos ngayon ay sinasabi nilang ayaw nila. O edi, hindi mo maaasahan yan kung katotohanan ang ating hinahanap. Dito sa ilang mga senador na ito, ang tingin ko, meron pang ibang senador, ganyan ang tingin. Ayaw nila. Sa tingin nyo, yung si Bato, si Go, si Marcoleta, si Amy Marcos, at yung iba pa dyan, si Escudero, si Villanueva. Sa tingin ka ninyo, titingin ang mga yan sa ebidensya? Nagtatanong lang po. Yan, may idea na kayo kung sino-sino. Dalawa lang ang tinukoy ko na ayaw dahil talagang in public sa interview, ayaw nila ng impeachment. Yung iba, kaya tinatanong ko lang sa inyo, magiging neutral ba sila? Sila ay magiging abogado ba ng complainant o ng akusado? Dapat hindi. Ang senator judge nasa gitna. Hindi maging pro-complainant o pro-akusado. Dapat trial and decide. At ang pag-decide base sa lumabas na ebidensya. Kung may ebidensya o wala, ay di bumuto. Ayun po yun. Okay? So, may idea na po kayo. Kaya, aabangan eh. Okay? Any comment, reaction, malaya po kayo. Government record at mga dokumento ang hawak ng prosecutors, ang matibay na ebidensya laban kay Sara Duterte dahil siya ay Vice President, pangalawa sa pinakamataas na opisyal ng pamahalaan, ang SALN government record. Okay?
NBI report, government record. Security Exchange Commission record tungkol sa mga business, government record. Anti-Money Laundering Council na merong mga bank transaction galing sa mga bangko pero nasa AMLA na, yan ay government record. Philippine Statistics Authority na findings tungkol sa totoong pagkatao o mga multo na tao, yan ay government record. Commission on Audit, COA, findings, recommendation after ng kailang pag-audit, yan ay government record. Pag government record, public document, yan ang pag-uusapan. Ano ang mga laman nito? At paano i-depensa ito? Ayan, para kayo may idea, kaya ako ginagawa ko ito, para may idea kayo kung saan manggagaling ang mga ebidensya at ano ang mga ang tatalakayin sa actual trial. Kasi alam niyo itong impeachment trial, masalimot po ito. Hindi ito katulad ng sa korte na hindi tayo pwedeng makialam kasi bawal sa korte makialam sa merito at ebidensya, estado ng kaso. Hindi katulad sa impeachment trial. Before, during, and after, malaya tayong magbasa, magbigay ng opinion, interpretation sa mga nangyari at nangyayari. Yan po yun. Okay? Hindi ko pinangunahan, base ito sa record na lumabas sa Justice Committee, yan ang pagbabasihan kasi sila ang magiging prosecutor, taga-usig, sa Tagalog, taga-usig, tagapagtanggol ng mga ebidensya at testigo at complainant sa impeachment laban sa pangalawa sa pinakamataas na posisyon sa pamahalaan. So, Senator Judge, babantayan, government document, public document, ang pagbabasihan na pwedeng suportahan pa ng mga private individual na magiging testigo. Kasi kaya mayroong private individual katulad ni Senator, dating Senator Yanis, hindi yung government, yan ay privado. Kung si Ombudsman Carandang na sinibak ni Duterte dahil sa mga na-discovering mga kayamanan, pero sabi ng Supreme Court, illegal ang pagkakasibak dyan. Panalo siya sa kaso. Yan ay civilian din. Kung sakali magiging testigo. Si Madriaga, nakakulong, hindi sa taga-gobyerno, pribado, kasama siya sa sinasabi nating pribadong sektor na magiging testigo. At iba pa. Ayun. Kung anuman ang ilalabas na ebidensya, dokumento, at testigo ng Defense Council, hindi natin alam. Kasi hindi nga sila umarap sa mga hearing, ay pa natin malalaman. Iyon ang aabangan natin. Paano nila i-counter? Paano nila ipipresenta ang kailang depensa dito sa dambuhalang mga ebidensya at record na hawak na ng Kongreso at na magiging prosecutor team. Ayun po yun. Okay? Pagpapaliwanag lang, opinion, analysis sa mga nangyayari, opinion, lagi kong inuulit na mayroong pinanguhugutan. Iso lang, walang personalan. For education, for information, ang ating mga topic araw-araw.